Amen. So, mapagpalang araw sa ating lahat. At ngayon po, dadako na po tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya yung ating pong tainga ay ating pong ipumus sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Sa akin po muna kayo tumukos at sayang ang salita ng Diyos sa umagang ito. Hallelujah. Palakpakan na po natin ang Panginoon. So, ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay matatagpuan po natin sa 2 Chronica, chapter 7, verse 14 hanggang 15 po. Sabi rito, ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpapakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan. Papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Babatayin ko sila at papakinggan ko ang mga panalangin iniaalay nila rito. Pinili ko at dito lang pala hanggang konti na ako. Okay, kahit po muna ay manalangin. At ito po pala pinamagatan ko po ng dalingin tayo ni Yahweh kung tatalikuran natin ng ating kasamaan. Tayo po'y manalangin, aming Ama. Muli kami po'y nagpapasalamat sa oras na ito, sa iyong mga banal na salita na aming pag-aaralan sa aming kalagitnaan. Patuloy niyo po itong pagpalain, Panginoon, basbasan niyo po ito at salamat sa iyong kapanglingkod na gagamitin mo sa oras na ito, God, upang ipahayag ang iyong mga banal na salita na may karunungan, kaliwanagan na galing sa kapangyarihan, Panginoon, at anointing ng iyong banal na salita at authority upang ito po yung maging pagpapalay ko sa bawat puso't isipan na makakarinig nito, O God, upang patuloy kami lumago sa aming pagsunod sa iyo. Kaya salamat po, panutin mo yung banal na presensya mo ganito at igay mo kami, Holy Spirit, ikaw ang dakilang guro, in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin muli ang Panginoon. Dito po sa talatang ito ay may 4 na batayan ng Diyos upang tayo ay kanyang dirigin at patawarin sa oras na tayo po ay nakagawa ng kasalanan sa Kanya o tayo ay tumalikod sa Kanya. Upang tayo po ay muli niyang pagpalain at maipadama niya sa atin yung mga pangako niya sa bawat isa sa atin. Amen? So, sino po pa dito na gusto niyang maranasan ang mga pangako ng Diyos sa kanyang buhay? At siya po ang kamay. At gusto niyang maranasan ang mga pagpapala para sa kanyang mga anak. Amen. So, sa ating bilang mga magulang, una po, dapat tayo po ay maging masunurin sa Diyos. Kasi kung tayo masunurin sa Diyos, hindi lamang po tayo ang kalulugdan ng Panginoon, Yahweh, kundi ito rin po dadaloy hanggang sa ating mga anak. Kaya pagpapalain po rin Diyos ang ating mga anak. So dito po, meron pong 4 na patayan na dapat po natin gawin upang tayo po ay pagpalain ng Diyos at kalulugdan po tayo ng Panginoon. Una po, magpakumbaba kay Yahweh. Ang pagpakumbaba, ito ay pagsisisi at aminin ang ating pagkakasala at magpakumbaba na kung saan inilarawan dito ay ang kaamuan at kababaan ng pag-iisip at ng puso. Na kung saan ang pagpakumbabang ito, isinusuko natin yung ating sariling kalooban, yung mga mali nating gawa, ito'y ating itakwil upang sundin natin ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Sapagkat tayo nga po ay inutusan ng Diyos na bilang mga anak niya ay kailangan natin sundin ang kanyang mga utos. Huwag po natin susuwayin ang mga utos ng Diyos sapagkat kung ito'y ating susuwayin, tayo rin po ang mahihirapan sapagkat kumbaga yung mga pagpapala, yung kanyang mga pangako sa atin ay hindi po natin matatanggap. Kaya po ang sabi dito, sa Joel chapter 2 verse 13, gayunman wika ni Yahweh, mataintin kayong magsisi at manumbalik sa akin. So kung tayo po ay nakagawa ng kasalanan, kasi po ang mga Israelita sa panahong ito, sila po ay nagkasala kay Yahweh. Alam naman po natin na ang mga Israelita, sila ay reklamador, sila ay madali silang tumalikod sa Diyos, kunting butong, kunting uhaw, pagsubok sa buhay, sila po ay tumatalikod sa Diyos at sila po ay gumagawa sila ng kanilang mga sariling Diyos-Diyusan na kanilang sinasamba. Amen?
ang matigas po ang kanilang mga ulo. At alam ko po na bawat isa sa atin ay meron din po tayo mga nagawang pagkakamali o kasalanan sa harapan ni Yahweh. So ang nais ng Panginoon, pag tayo ay nakagawa ng kasamaan o kasalanan sa Kanya, nais po niya na sabi nito, magsisi tayo at manumbalik sa Kanya. Pag sinabi manumbalik sa Kanya, bumalik tayo sa Kanya. Alisin natin ang anumang nagiging hadlang upang tayo ay lumago sa ating pagsunod sa mga utos ng Diyos at lahat ang paglalim natin sa ating relasyon kay Yahweh. Kaya sabi nito, manumbalik tayo sa Diyos at kang mag-aayuno, manangis at magdalamhati. Pag tayo po ay nakagawa ng mga kasalanan, hindi mo mag-i-enjoy pa tayo sa kasalanan. Yung ginanamnam pa natin at paulit-ulit pa po natin ginagawa yung ating mga nagawang kasalanan. Kasi pag tayo ay nasa Panginoon, hindi na po tayo nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. Lalo sa panahon natin ngayon, na tayo po ay nasa Holy Spirit na po tayo ngayon. Nung una, ang Ama ang nakikipag-usap, kinaharing Solomon, kinaharing David. Pero ngayon po, nung umakyat ang Panginoon sa langit, ang kanyang banal na Espiritu Santo po ang iniwan niya sa atin. So na rin ang Holy Spirit, kinukundi po tayo pag tayo ay nakakagawa ng kasalanan. Kaya lang kung minsan tayo ay nagiging manhid. Bakit? Sapagkat ini-enjoy natin yung mga kasalanan na ating ginagawa. Nasisiyahan yung kita ng ating laman na kung saan nakakagawa na tayo ng kasamaan sa harapan ni Yahweh. Kaya sabi dito, at tayo ay magbalik loob. At sabi dito, at sabi po rito, asan ako? Hindi tayo dapat nagmamalaki pag tayo ay nakagawa ng kasalanan. Dapat tayo ay magsuko ng buhay sa Panginoon. Magpasakot tayo kay Yahweh at taligdan po natin ang mga kasalanan na ating ginagawa. So, sa buhay po natin ngayon, bilang isang mananampalataya, ano-ano po ba yung mga kasalanan kung ay mga kailangan natin na ayaw natin isuko sa Panginoon. Na kung saan tayo ay nag-i-enjoy pa rin sa kasalanan iyon. Na kahit na rin ang Holy Spirit kinukundi tayo, ay hindi natin pinapansin ang Holy Spirit. Tayo ay nagmamanidan hanggang sa tayo talaga ay naging manhid sa ating paggawa ng kasalanan. So, ano man po yung ating mga itinatago o iningatan ng mga kasalanan iyan, itakwil na po natin iyan at isuko po natin ang buhay natin sa Panginoon. Magpakumbaba po tayo sa Kanya. Amen? At sabi dito, kayo'y mag-ayun, lumalangin at magdalamhati. Magsisi kayo ng tao sa puso. Pagsisisi na talagang tao sa puso. Hindi yung sabi biglaan natin sinasabi na humingi tayo ng tawad. Kung sabi natin nagsisisi tayo, pero kinabukasan o mga ilang araw ay ano naman tayo, bumalik na naman tayo doon sa kasalanan na ating ginagawa. Kaya dapat po, taligdan na po natin, itakil na po natin, at hanggang tunay yung ating pagsisisi. Sabi ko, hindi pakitang tao lamang. Pagpakitang tao lamang kasi, yan ay ipapakita mo lang. Pag ikaw ay nasa liwanag, kung wari ikaw ay namumuhay sa kabanalan. Pero pagdating na ito'y nag-iisa, nasa kadiliman ka na, namuhay, nasa dilim ka na, nagpapatuloy pa rin tayo sa ating paggawa ng kasalanan. Tandaan po natin na tayo bilang mga magulang, tayo po ay tinitingnan din po ng ating mga anak. Gusto ba natin ng ating mga anak ay tularan tayo sa mga mali nating gawa? Gusto po natin na ang buhay natin ay maging mabigat kasi hindi tayo pagpapalain ni Yahweh hanggang tayo ay masawayin. At madadamay din po ang ating mga anak. Amen? Kaya dapat po tao sa puso ang pagsisisi, hindi pangitang tao lamang. Magbalilog kayo kay Yahweh na inyong Diyos. Yan ay magandang loob at puspos ng awa. Di ba ang Diyos ay mapagpatawad sapagkat ang Diyos nga po ay pag-ibig. Ang kailangan lamang magsisisi po tayo na galing sa ating mga puso upang makamta natin ang tunay na kapatawaran na galing kay Yahweh. At ano pa, mapagpapahinuhod at tapat sa kanyang pangako.
laging handang magpatawad at hindi nagpaparusa. Ba, si Yahweh? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon siya ay nagpaparusa sa atin. Lagi tayong binibigyan ng pagkakataon na tayo ay magsisi sa ating mga maling gawa, sa ating mga pagsuhay. At lagi niyang ipinapalama sa atin ang kanyang kaawaan, ang kanyang kahabagan, ang kanyang kadapatan sa bawat isa sa atin. So dapat huwag po tayong magmamatigas. Mga kapatid, lalo na po sa panahon natin ngayon, anumang oras, pwede na pong dumating ang Panginoon. So ano man yung ating ginagawang kamalian, itakwil na po natin yan at tayo ay magbalik doon sa Diyos. Amen? At sabi pa po dito sa awit 51 verse 17, ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang takumbabag pusong mapagtapat. Ano yung karapat-dapat na handog na ibigay natin sa Panginoon, yung pusong nagpapakumbaba at nagtatapat sa Kanya. Naalala po ba natin yung isang alibugang anak? Sino may alam ng kwento iyon? Nakinuha niya ang kanyang mana sa kanyang ama at siya ay pumunta sa malayong lugar at hinuskay niya doon ang mga mana na binigay ng kanyang ama sa kanya. So dumating yung time na nagkaroon ng matinding tagutom sa lugar na iyon, na kung saan wala siyang mapasukan trabaho, kundi namasukan siya sa babuyan. Nag-aalaga siya ng mga baboy na halos wala na siyang makain, kaya halos yung pagkain ng baboy ay ganyan na rin pong kinakain. Diba? Nakikita natin na pag tayo ay sumuway sa Diyos, lalo-lalo na kung tayo ay mga anak ng Diyos, hindi tayo pababayaan ng Diyos na nagpapatuloy tayo sa kasalanan iyon. Sapagkat nasasaktan ang puso ng Diyos, sapagkat tayo ay pinili ng Diyos upang Kanyang magiging mga anak. So, papaluin po tayo, parurusahan po tayo ng Panginoon. Hintayin pa po ba natin na tayo ay parusahan ng Diyos bago tayo sumuko sa Kanya? Maapektuhan po ang ating pamilya, ang ating mga anak. Pag tayo pinikit tayo ng karamdaman, ano mangyari? Wala, hindi tayo makapaghanap buhay. So, sino ang higit na magdurusa ang ating pamilya dahil sa ating pagsuhay? Amen? So, ano po ang ginawa niya? Naalala ko nung alibugang anak. Sabi niya sa isip niya doon sa aking ama. Ang mga alipin doon ay nakakain ng sapat. Hindi sila nagugutom doon. Kaya isip niya siya magbalik loob sa kanyang ama. Ihingi siya ng tawad. At kahit sasabihin niya na siya ay magpakaalipin na lamang doon sa kanilang kanan para siya ay makapamuhay ng ayos at makakain siya ng sapat. Pumunta po siya sa kanyang ama. Siya ba itinakwil ng kanyang ama? Hindi po siya itinakwil. Nung nakita siya ng kanyang ama na papunta na sa kanilang tahanan, na nakupo yung ama, sinalupo po siya ng kanyang ama, siya ay binihisan, sinuutan ng panyapak at sinuutan ng singsing. So, ito pong kanyang ama ay isang tao lamang. Hindi siya Diyos, siya ay nagkakasala, siya ay nagkukulang, pero pinatawad po niya ang kanyang anak nito sapagkat mahal niya ang kanyang anak. At nagkatay pa siya ng pinatabang hayop. At dahil doon, nagselos pa yung kanyang anak na ang anak niya ay nasunurin sa kanya na hindi siya iniwan. So, masigit po ang ating Diyos. Ang Diyos, tayo ay tunay na pag-aari ng Diyos. Amen? Siya ang lumikha sa atin. Bago pa nilikha ang langit at ang lupa, tayo ay nasa isipan na ng Diyos at kilala na tayo ng Diyos. At dahil doon, nakita niya ng tao ay nagkakasala, kaya bago pa nilikha ang langit at ang lupa, may inihanda na po siya ng isang kordero na walang mati upang pagdating ng tamang panahon, ialay niya upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. So, ang pagpapatawa ng Ama, lagi po yan nariyan. Pero huwag naman po natin abusuhin. Napaulit-ulit pa rin natin ginagawa yung mga kamalian na nagagawa natin sa ating mga buhay. Amen? Sapagkat ang Diyos ay banal, so dapat tayo po ay magpabanal. Tinawag tayo ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan. At upang tayo makapamuhay sa kabanalan, susundin natin ang kanyang mga utos. Amen? Iingatan natin ito sa ating mga puso. Kaya tunay na mahalaga ang ating relasyon, pinapalaga natin ang relasyon natin kay Yahweh. Hindi po natin susuwayin ang kanyang mga utos. Amen?
natin kayang saktan ang puso ng ating Panginoon. Kaya po sabi dito na ngunit kung tayo na magsisisi o daigdig na magsisisi o pangmaba kay Yahweh ay patuloy na tayo ay kanyang patatawarin. Ang sabi po dito sa 2 Chronicles 7:19-22, okay, so yun po yun. Ang una ay magpakbaba tayo kay Yahweh kung tayo ay nakagawa ng kasalanan sa kanyang harapan. Pangalawa, ano po yung pangalawa? Manalangin kay Yahweh. Yung una, magpakbaba tayo kay Yahweh. Sumunod tayo ay manalangin kay Yahweh. Ang pananalangin, ito ay pakikipag-usap natin sa Diyos. Diba? Pag tayo ay nananalangin tayo, isang sa Biblia, pasok tayo sa ating kwarto, ipinid natin yung pintuan at ang amalan tayo ang nakakaalam sa ating ginagawa. Bunso, pakita tayo kung nililipat itong aking, huwag na, okay lang ang aking pawisan. Ano ito, kalusugan ito kundi pinapawisan, lalabas yung mga toxin sa ating katawan. Kasi yung mga kolesterol. Okay lang. Okay, so pangalawa, manalangin tayo. Ang panalangin ay pakikipag-usap natin sa Diyos. Paghingi ng tulong sa Diyos o paraan ng komunikasyon sa Diyos at sa tao. At doon mo sasabihin ang lahat ng iyong kahilingan, iniisip at suliranin sa buhay, kalapit ang pananampalataya na tutulungan tayo sa Diyos sa ating mga kahilingan o sa ating mga kahinaan. Kasi hindi po talaga natin kaya labanan ang lahat ng mga gawa ng kaaway sa ating mga buhay. So, kailangan tayo ay mananalangin. Di ba? Ang cellphone, pag silugan na ang ginagawa natin. Sinacharge natin. So, ganoon din po tayo. Pag tayo oras na nanalangin, nagpapakumbaba tayo kay Yahweh, doon tayo kumukuha ng kalakasan, doon tayo kumukuha ng kapayapaan, ng kagalakan na galing sa Kanya sa oras na tayo ay dumudulog sa Kanya sa pagitan ng ating pananalangin. So ano po ang sabi dito sa Awit 25:4 and 5? Ang kalooban mo ituro o Diyos, ituro sana sa Ama mo lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo Yahweh ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan, sa buong maghapoy pinagtitiwalaan. So, ang kumahuli kay si Haring David. Diba? Ang huli kong pag-preach ay si Haring David ang ating pinag-aralan. So, dito po hindi po niya dito na ang kalooban mo ay ituro mo sa akin. Kasi, pag hindi tayo lumapit sa Diyos, ano ang nangyayari? Hindi po natin alam kung paano natin tugunan ng tama yung mga pagsubok, yung mga problema, yung mga tukso na nangyayari sa ating mga buhay. Kaya sabi nito, ituro mo sa iyong lingkod, ayon sa matuwid, ako ay turuan. So dapat maging ganyan po ang ating panalangin. So ano po ba, pag tayo sa oras na nalangin, ano ba ang hinihingi natin sa Diyos? Ano ba ang hinihingi natin sa Yahweh? Lord, gusto ko ng bahay, gusto ko ng sasakyan, pambayad ko sa utang, pambayad sa tuition ng mga anak ko, pagpalain mo ang Panginoon. Hindi naman po masama na hindi natin iyon. Pero mas higit na ang hindi natin sa panalangin, humingi tayo ng wisdom sa Kanya kung paano tayo mamuhay ng matuwid sa Kanyang harapan at ituro niya sa atin ang Kanyang kalooban. Kasi pag naroon tayo sa kalooban ng Diyos, sa sentro ng kalooban ng Diyos sa ating mga buhay, susunod na po yung mga pagpapalang iyan. Hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Ito sabi niya, mayroon ba siyang likod na namamalimos ng tinapay na naging tapat sa Kanya? Di ba wala? Ipuprovide ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Ang kailangan lamang natin, mamuhay po tayo ng naayon sa Kanyang kalooban. Tayo ay pinili ng Diyos. Inilagay niya tayo sa kaliwanagan. So dapat makita sa atin ang tunay na liwanag galing sa salita ng Diyos na araw-araw na ito natin itong lalakaran at sundin natin ito habang nabubuhay upang yung liwanag ng Diyos ay mahayag sa bawat isa sa atin.
Amen? Pero kung tayo ay nakikisa pa sa mga maling gawain, paano magliliwanag ang salita ng Diyos sa ating mga buhay? Paano tayo maging buhay na matotoo sa mga tao na nasa ating paligid? Paano natin sila madala sa Panginoon kung tayo mismo ay di natin kayang dalhin ang ating sarili sa salita ng Panginoon? Hindi natin ito kayang sundin, dahil mas piliin natin na magbigyan natin ng kasiyahan ng ating sarili, kita ng ating mga laman. Amen, mga kapatid? Kaya yun po ang dapat natin piliin sa Panginoon, na ituro niya sa atin na mamuhay tayo ng masulig sa Kanyang harapan. Ano pa, yung pangatlo? Hanapin si Yahweh. So, paano po ba natin hanapin si Yahweh? Pag talagang hinahanap mo ang Diyos, dapat lagi tayong nag-aaral ng salita ng Diyos. Kahit sa bahay natin. Di ba, utos niyo sa atin araw at gabi, pag nilay-nilayin natin ang kanyang mga banal na salita upang maranasan natin ang masagana at matagumpay na buhay. Dahil yun yung mag-guide sa atin kung paano tayo mamuhay sa araw-araw. Hindi natin matatagpuan si Yahweh kung tayo ay lagi na lang doon sa labasan. Anong ginagawa doon? Na nagsusugal, nagchichismis, for cellphone ang ating ginagawa. So hindi natin doon mahanap si Yahweh. Saan natin matatagpuan si Yahweh? Sa oras na tayo ay nag-worship sa Kanya, sa oras na tayo ay nananalangin, sa oras na tayo ay nakikinig o nag-aaral ng Kanyang mga banal na salita. O sa oras o araw ng ating banal na pagtitipon na hindi tayo uma-absent. Hindi natin ito ipagpapalit sa mga gawaing bahay. Huwag natin katwiran na hindi ako pwede pumunta dahil ako'y maraming gawain, ako'y may hanap buhay, ako'y may tindahan. Kung talagang gusto mong hanapin siya, lahat ng yan, iiwanan niya. Bakit? Hindi naman tayo maghapon na narito ay. Diba? Ilang oras lang tayo dito? 2 oras. 2 oras mahigit. 2 oras at kalahati lang tayo na narito. Kaya dapat iwanan po natin ang lahat ng kaagalang iyan kung nais mo na hanapin siya sa buhay mo. Sabi ko dito sa Jeremiah 29:13, ako'y hahanapin ninyo at masusumpungan kung buong puso ninyo ako hahanapin. Anong sabi? Siya'y ating masusumpungan kung buong puso natin siya hahanapin. Kasi ang Diyos ay nakatingin yan sa puso natin. Alam ng Diyos kung talagang hinahanap mo siya, hinahangad mo na maramdaman ang kanyang presensya sa araw-araw ng iyong buhay, alam po yan ng Panginoon. Amen? Pwede natin itago yan sa ating pamilya. Pero sa Diyos, hindi natin pwede itago kung ano talaga ang laman ng ating mga puso. At makikita po natin, ang isang tunay na naghahanap kay Yahweh, talagang excited yan pagdating pa lamang ng Sabado. Lahat ng trabaho niya gagawin niya sa bahay. Para sa kinabukasan, siya ay pupunta, aatin siya sa gawain ng Panginoon at makiso siya sa banal na pagtitipon ng bayan ng Diyos. Amen? So lahat na nandito pumalakpak sa Panginoon. Hindi naman po talaga ang Diyos ang makikinabang nun eh. Kundi tayo po, pag tayo po talaga ay masunod sa Diyos. Dahil maranasan po natin ang mga pagpapala at ang kanyang mga pangako. Kaya kailangan, sabi nito, buong puso natin siya hahanapin. Sabi nito, kaya pag sinabing buo, sabihin ko rito na sinabi buong sikap at taimtim ninyong hanapin si Yahweh. Kaya yun po dapat natin gawin. Sabi may sakripisyo po tayong gagawin upang masumpungan natin siya. Kailangan natin magbigay ng oras, lakas upang mahanap natin siya. Amen? Kailangan natin paggulay-gulayan ang kanyang mga banal na salita araw at gabi. Tayo laging manalangin at lagi natin hanapin ang kanyang presensya sa araw-araw ng ating mga buhay. At itakwil po natin
ang nagiging hadlang sa ating pakikipagrelasyon sa ating Panginoon. Amen? Pangatlo, talikdan ang kasamaan. So, paano po ba natin talikuran ang kasamaan? Tayo po ba ay lalapit doon sa mga nagiinom? Tayo po ba ay lalapit doon sa mga nagsusugal, sa mga nagchichismisan, sa nagsisiraang puri? Ganun po ba ang paglayo, pagtalikod sa kasamaan? Kung nais natin talikuran ang kasamaan, huwag po tayong makiayon sa masamang agos ng mundo ito. Mas mabuti pa doon ka na lang sa bahay mo kung ikaw ay lalabas at ikay magkakasala doon at makikisa ka na doon sa mga maling gawain. Nagipay, magbasa ka na lang ng Bible, magpatugtog ka na lang ng mga worship song. O manalangin ka na lang kung tayo ay hindi makagawa ng anumang kasalanan. Ganun po ang pagtalikod sa kasalanan. Itakwil po natin ano man ang hilig ng kita ng ating laman at susundin natin ang utos ng Diyos sa ating mga buhay. Ang sabi po dito sa 2 Chronica, chapter 7, verses 7 to 18, sabi dito, sinabi niya kay Hari Solomon, kung manatili kang tapat sa akin, gaya ng iyong amang sinabi, kung susundin mo ang lahat ng mga utos at tagbilin, magiging matatag ang iyong paghahari, na ipangako sa kanya na hindi siya mawalan ng supling na lalaki na maghahari sa Israel. Amen? So nakita po natin pag tayo ay tumalikod tayo sa kasamaan at tayo ay nanatiling tapat sa Diyos. Ang pangako po ng Diyos kay Haring David na hindi mawawalan ng magiging hari sa anak niya ng mga lalaki upang maghari sa bansang Israel. So ganoon din po ang bawat isa sa ibig sabihin doon, ang ating mga anak ay itataas ng Diyos, magiging ulo, magiging tagapanguna. Kung tayo ay magiging tapat sa Diyos. Kaya kahit anong panalangin gagawin natin, kung tayo naman ay hindi lumalayo sa lahat ng uri ng kasamaan, mga minamahal, hindi po natin mararanasan ng ating mga anak ay mga kabayan dito sa ibabaw ng lupa. Amen? Yun po nakikita ko na ba yung aking anak? Tinapit lamang po siya na mga kasama niya na mag-apply sa mas malaking company sa Makati. Tinapit lang po siya na samahan sila. Pero ang nangyari, pagsak yung dalawa, yung anak ko ang pasado, at ngayon naroon na siya sa Makati nagtatrabaho. Mas laking company, mas malaki-laking sweldo. Bakit? Sapagkat pag tayo nga pinaglilingkod sa Diyos, may favor ang ating mga anak. Hello? Kung nais natin na pagpalain ang ating mga anak, magtagumpay sila sa buhay, tayo bilang mga magulang, mamuhay po tayo ng matuwid sa harapan ng Panginoon. Amen? Sapagkat yun ang kalooban ng Diyos. Kalugdan tayo rin sa dahil doon, kalugdan din niya ang ating mga anak dahil sa ating pagsunod. Kaya nga po, si Haring Solomon ay naging hari sapagkat ito ay pangako ni Yahweh kay Haring David na hindi na sa kanyang mga supling na mga lalaki ay laging may tapaing hari sa kanyang mga anak dahil ito ay pangako sa kanya ni Yahweh. Pagkaman siya ay nagkamali, nagkagawa siya ng kasalanan, siya na may nagbalik loob at nagsisi sa kanyang ginawang kasalanan at hindi niya na ito ulit-ulit na ginagawa pa ang kasamang yun na ginawa niya kay Bathsheba at pagpatay sa asawa ni Bathsheba. Naalala niyo pa ba yung aking mensahe, yung isang linggo? Kaya maging tapat po tayo sa Panginoon. Kumbaga po ay magiging matatag. Kaluludan po tayo ng Panginoon. Sabi din po sa kung tayo po ay patuloy na susuway sa Panginoon, sa salita ng Diyos o sa kanyang mga utos, may kaparusahan po tayo na tatanggapin. Tayo po ay papahiya ng Diyos. Ano po sinasabi rito sa 2 Chronica, chapter 7, verses 19-21? Sabi po rito, 19-20. Ngunit kung
Ngunit kapag tinalikuran ninyo ako at sinuway ninyo ang mga batas at mga utos na ibinigay ko sa inyo at sumamba kayo at maglingkod sa ibang mga Diyos. So sila po nga po ay gumawa ng mga Diyos-Diyosan sa panahon ito. At ang mga Diyos-Diyosan hindi lamang po ay ginawa ng kamay ng tao na nilalagay sa bahay, nilalagay sa simbahan. Marami pong Diyos-Diyosan, mga Diyos-Diyosan yung gawaing bahay, cellphone, hanap buhay, mga negosyo, kung ating pamilya. Pwede rin po sila na maging Diyos-Diyosan natin. Sabi rito, palalayasin ko kayo sa lupain ito na ibinigay ko sa inyo. Iiwan ko ang timplong ito na inalaan ko upang dito ako sambahin. Pagtatawan ito at lapasahanin ng mga bansa ang daan sa tapat ng timplong ito na ngayon dinadakila ay mapapailing at magtatanong, bakit kaya ganito ang ginawa ni Yahweh sa lupain ito at sa timplong ito? Ito naman ang isasagot sa kanila, sapagkat pinalikuran nila si Yahweh, ang Diyos na kanilang mga ninuno na naglabas sa kanila sa Egypto. Bumalik sila sa ibang mga Diyos at ang mga ito ang kanilang sinamba at pinaglikuran, kaya pinarisahan sila nito ni Yahweh. Di ba nangyari na po ito? Yun po templo na ginawa ni Haring Solomon. Ito po ay yari sa ginto, sa tanso, at sa mga mamahaling bato. Pero dahil sa kanilang pagsuway, wala na po ang templong iyon. Wasak na po ang templong iyon. Kaya pag nakita nila yung pinagtayo ng templong iyon, sila'y nagtataka, ano ang nangyari? Bakit nagkaganito ang templong ito? Dahil kinuha nila yung mga ginto. So walang natira. Lahat ay talagang binasak nila. Kaya walang natira kahit isang pundasyon sa templong iyon na ginawa ni Haring Solomon. Dahil sa kanilang pagsuway, dahil sa kanilang pagtalikod kay Yahweh. At ito po ay nalalaman ng lahat ng buong mundo ng iba't ibang bansa. Diba? Pinapakita minsan sa pagbuksan mo yung internet, makikita mo yung pinagtayuan ng templo ni Haring Solomon. Wala ka nang makita anong tawag dito, yung kahit isang pundasyon, wala na po. Bakit? Dahil sa pagkakasala, dahil sa pagsuway. So, ganun din po tayo. Ipapahaya din po tayo ng Panginoon. Ngayon po, ang templo ng Diyos ay hindi na po sa ginagawa ng kamay ng tao. Hindi na po sa mga building na ito na ginagawa ng tao. Ang templo na po kayo ng Diyos ang ating katawan. Kaya ingatan natin ang ating katawan sapagkat ay templo ito ng banal na Espiritu Santo. At huwag natin lululisan ang ating katawan. Hindi po. Kung ayaw natin na tayo ay parusahan ng Diyos at tayo ay ipahiya ng Panginoon. Ngunit kung tayo ay magpakumbaba kay Yahweh, manalangin kay Yahweh, hanapin si Yahweh at talikuran natin ang kasamaan. Ang apat na batayan na ito ng Diyos para sa atin sa pagbabagong buhay at pagbabalingog sa Kanya, alisin ng Diyos ang kanyang galit sa atin at diringin niya ang ating mga panalangin at patawarin niya tayo sa ating mga kasalanan. At pagpapalain niya tayo at pagdatagumpayin at tayo ay muli niyang kakalingain at pagpapalain niya ang ating mga lupain. At sabi ko rito sa awit 85, verses 8 to 13. Sabi ko rito, sa verse 8, magsimula po tayo. Aking narinig ang mga payag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niya ang mga likod niyang magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Anong sabi rito? Dapat hindi na tayo babalik sa gawaing masama. Tayo ay magsisisi upang maranasan natin ang kanyang mga pangako, ang kapayapaan na galing sa kanya. Ano pa? Ang nagpaparamal sa pangalan ay kanyang ililigtas sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Ang katapatan at ang pag-ibig magdadaog palad, ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Subalit, sabi rito, sa balat ng lupa ay sadyang maghahari itong katapatan, mula sa itaas maghahari naman itong katarungan. Gagawing maunlad ng Diyos na si Yahweh itong ating buhay, ang mga halaman na sa ating lupa ay bubungang mainam. Ang katarungan ay mauna sa kanyang daranan, kanyang mga yapak magiging bakas ng kanilang susundan. So nakita natin na
Pagpapalain tayo ng Diyos, maging yung ating kalupaan. Magbubunga ng mainam. So, ibig sabihin nun, ano man yung mga tinatangkilik natin, kahit tayo walang mga pananim, tayo may hanap buhay, tayo may tindahan, o ano man yung ating mga nag-aalaga man tayo ng mga manok, o ano man yung ating hanap buhay na ginagawa o negosyo. Ito po ay pagpapalain ng Diyos dahil sinusunod natin ang kanyang mga utos. Amen? Maranasan natin ang tunay na kapayapaan at tunay na kagalakan na galing sa Kanya kung patuloy natin susundin ang mga utos ng Diyos at itakwin na natin ang lahat ng uri ng kasamaan. So, sino po ba rito gusto na maranasan ang mga pagpapala galing kay Yahweh? Amen. Lahat po tayo. So, ang isip po, una, magpakumbaba tayo, manalangin tayo. Ano yung pangatlo? Hanapin si Yahweh, talidan natin ang kasamaan. Amen? Palakpakan po natin ng Diyos. Kaya po, ang salita ng Diyos ay maging kalakasan po ng bawat isa sa atin at patuloy na bigay kalulagan sa ating puso. Sa Diyos po ang kapulihan.